Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Estudyante sa Alcadeb o sa Trips. Yung Alcadeb ha? Alam nyo na yung Alcadeb na eskwela na yun, di ba? Yung pinuntahan ng isang artista. grade 1, grade 2 hanggang grade 4, tinuturoan kami magbasa, sa mga... Yan ang tinuturo sa kanila. O, tingnan mo, ano to? Ganyan na ba ang bagong plug ng Pilipinas? Yung mga normal na mga subject. Yung pag grade 5 ko, ma'am, grade 6, tinuturoan na kami na paano mag-assemble ng barel. Grade 5, grade 6 ha, tinuturoan mag-assemble ng barel. Abay, maganda atang eskwelahan yan. Ano ba eskwelahan yan? Eskwelahan ba ng mga sundalo yan? Eskwelahan ba ng mga pulis yan? Bakit barel lang yung tinuturo sa inyo? O paano magalit ng gobyerno. Paano daw magalit sa gobyerno? Ha? O, tingnan mo. O. Ang babata niya, no? Minor. Mga kabataan party list, Ano masasabi niyo dito sa mga kabataan na ito? Di ba? Concerned kayo sa mga kabataan? Mag-rally kami. Maliit pa ako, nandoon na yung MPA. Palagi. Oh my golly, this is not good. Tapos sasabihin nila walang ebidensya ang gobyerno? Sige nga ho. Ha? Sino ba yung mga nagsasabing walang ebidensya ang gobyerno? Yung isang gobernador dyan, yung isang governor. Ha? Ang pangalan ng governor na yon? Wala daw ebidensya? Na silang pumunta kung anong kailangan namin, sila yung nagpakilala sa amin na sila yung mga sundalo sa Cavao, sabi nila. So, yung akala namin na totoo sila sundalo. Yung maliit pa ako, hindi ako nakakita ng sundalo. Anong tawag mo dito, Brad? Kayo mga politikong walang alam. Kayo mga politikong takot sa NPA, CPP. Anong tawag mo dito? Ano ito? Laro-laro? Naglalaro yung mga bata? Pambihira kayo. Mga grade 4 ako nagsimula. Pinapadala kami ng mga placard pero hindi namin alam, ma'am, kung ano yung sinisigaw namin. Yung sabi nila ibagsak si Gloria, ibagsak si Erap, ibagsak ang gobyerno. Nandiyan pa kami sa paralan, ma'am. Palagi na kaming pumupunta doon sa isang buwan, mag-meeting kami ng mga kabataan. Yung grupo namin tinatawag na STM. Samahang Kabataang Makabayan. Yun na grupo yung palaging pumupunta sa ibang syudad na para mag-rally. Naranasan ko doon yung bago akong sampa, binigyan ako ng mission. Diba ganyan na ganyan din yung terorista na ISIS? Talaga mga bata. Tingnan mo ako. Nagiinit ang ulo ko. Sandali. Nasobra na ako ng kape. Nagiinit ang ulo ko. Yun, yung pagpatay ng tao. Yung mga pangako nila sa amin, yung mga lupain daw namin, ibibigay daw nila sa mga tao, sa mga masa, sa mga parent namin. Bigyan daw silang ng lupa. Ayan. So tingnan nyo ha. Kahapon, di ba yung mga estudyante, ang issue naman nila ay yung tuition fee. Yun ang kanilang propaganda. This time, since lumad sila, ang issue nila lupa. Ayaw ibigay sa inyo ng gobyerno ang lupa, so kami magbibigay sa inyo. So yung laging kahinaan o yung pagkukulang, yun ang ginagamit nilang gimmick para makarecruit. So ito, this time, since lumad sila, yung lupa ang kanilang pinoproteksyonan, lupa, so yan ang kanilang inaano ngayon. At saka marami pang pangako nila sa amin, kami daw magpaaralin daw kami sa mamahal na mga paaralan, wala po kahit piso. Yung nandoon ako sa loob, sabi ko, saan na ba yung sahod ko? Sabi nila, nandoon na sa parent mo, pinadala na namin. Pag bago kang sampa, lalo na kung nanggaling ka sa baba, una mo pang pasok doon sa loob, yung commander, itabi ka sa commander. O magsisiping kayo. Kahit hindi bago, pag lalo na ni commander, paulit-ulit na yan. Kahit yung Yan ha, ang linaw. Pag bago ka at pag natipuan ka ng commander, paulit-ulit na yan. Alam nyo na ibig sabihin nun. Gabriela, asan kayo? Akala ko ba concerned kayo sa mga babae? Liza Soberano, ganito ang ginagawa. Ha? Mga nire-recruit na mga aktivista. Ito ipagtanggol ninyo. Ito yung mga kababaihan na talagang, tinan mo, inaaraw-araw, inuulit-ulit daw. King Spade, salamat po. Yung sinasabi nila na pag nabuntis ka, iiwan ka doon sa masa. Sa umpisa lang magdala ng mga
mga gamot, mga paracetamol para makuha yung loob ng tribo. Pagka organize ka na doon, unti-unti ka nang kinukuha ng monthly sila ng sinasabing revolutionary tax. Katulad ng bigas, kung wala kang bigas, manok, wala silang pakialam, basta makakuha lang sila ng. So pag hindi ka talaga nakabigay, papatayin ka na lang. Naisip-isip ko, bakit magpatuloy ako dito? Na marami ng mga IP yung ginagamit, IP yung MPE, IP yung pinapatay. Yun ang naisip ko, lalo na yung pinatay na yung uncle ko. Kung tuloy-tuloy yung pagpatay sa mga IP leaders namin, wala na. Makita na lang sa libro, ma'am, na ganito pala ang mamanwa, pero hindi mo na makikita na may magsusuot pang ganito. Ang mensahe ko sa nila, magbaba na sila, hindi na sila magpagamit. Kasi po sila, biktima rin sila, hindi nila alam yung ginagawa nila, na mismo yung tribo nila, pinapatay nila. Pag sasanib ka sa gobyerno, papatayin ka talaga nila, ma'am. Pero sinabi namin, hindi kami matatakot hanggang buhay kami. Ipaglaban namin ang tribo. Sino pa kaya ang tatayo kung kami mismo matakot? Turuan kami na pag nakakita daw kami ng sundalo, magtago kami kasi bugbuguin daw kami, rapin. Kasi pag nakakita kami doon sa sundalo, tatakbo talaga kami doon sa bundok, tatago. Noon ang gobyerno, hindi makaabot doon sa amin. Hindi namin maramdaman sila. Pero ngayon, parang naramdaman namin na may... Sinasabihan daw sila, di ba? Isipin mo yun ha, sasabihan sila, pag nandyan na mga militar, akit na kayo, nagtago na kayo, gagasahin kayo. Tinan mo mga sinungaling. Ito pala mga fake news eh. Gobyerno na tumutulong sa amin. Aabot na doon sa namin, sa community. At saka sinabi ko sa kanila, ginamit lang tayo at saka binenta tayo sa ibang bansa. Marami nang natulong sa amin. Number 1 yung Eclipse, number 2 yung 4-piece at saka I-piece. Malaking tulong yan sa mga IP. Doon naramdaman nila na may gobyerno pala. Mga leader doon sa bundok, hindi pala totoo yung mga sinasabi sa iba na yung gobyerno hindi makatulong sa atin. Tulad ngayon, tingulong sa mga kasundaluhan, lalo na sa mga general, na sana protektahan nila yung mga IP. Sana wala ng kabataan na makasanib sa NPM o wala ng kabataan na mawasak ang kinabukasan. Kasi kung wala sila, paano kami? Kahit na magkilos kami, kung wala sila, useless gihapon, ma'am. Grabe, no? Isipin mo ha, ganyan no ang nangyayari. Pero ngayon nang nila naramdaman ng gobyerno, isipin nyo ha, tapos sasabihin itong mga... Ayoko nang magmura eh. Alam nyo, iniiwasan ko na talaga magbura, pero talagang naiinis ako eh. Pag nakakapanood ako ng ganito, tapos ang maloloko mo, yung mga gullible na artista, ipagtatanggol pa. Ang pinagtatanggol itong mga artista na ito, yung mga umaapi sa kanila. Ang pinagtatanggol itong mga artista nito, yung mga gumagahasa sa kanila. Gising-gising naman kayo, nakakainis. Sa totoo lang, hindi yun nakakatuwa, pero I really hope sana makita ito ng mga artista na ito. I'm calling, wala naman akong karapatan tumawag sa kanila. Pero nananawagan ako sa kanila, kila Liza Soberano, kila Angel Locsin, kay Ogie Diaz na manager. Tingnan nyo ito. Panoorin nyo ito. Ito yung pinaglalaban namin. Hindi ko kami nagagalit sa Makabayan Black nang walang dahilan. Ito ang pinaglalaban namin. Di ba ang tagal, naalala nyo nung una, si Mokang unang-una nag-imbita sa mga IPs na yan para kausapin, interviewin. Alam mo namin kung saan kami nanggagaling. Hindi kami nang iimbento. Sila mismo inaapi. Tapos sasabihin ninyo, walang ebidensya. Anong tawag mo ito? Nag-iimbento? Istorya lang. Istorya eh. Nakakaano kayo? Ang hirap sa inyo nyo, nabobola kayo ng mga Gabriela, na mga Makabayan Black na hindi nyo iniisip. Sandali, tanungin ko kayo, nagsubok na ba kayo mag-research? O naniwala lang kayo sa sinabi nila? Kaya nga, ito sabi nitong isa, tama naman itong isa, sabi ni Maria Teresa Sommer. Ang problema sa mga artista na yan, namimili sila ng kanilang panonoorin. Doon nakakalungkot. Ganito lang po yan ha. Ako, i-chat-chap ko itong video na ito. Ipopost ko uli sa YouTube.
kung pwede i-share nyo sa Twitter ng mga artista para makita ho nila anong ginagawa nito mga hinayupak na mga grupo na ito. Yung style ng pagre-recruit nila sa simula, hindi sinasabi. Sa simula kung ano-anong pangako, tapos eventually bibigyan na sila ng armas. Alam mo yun? Ewan ko ba? Hindi ho to hindi ho sila lumalaban para sa bayan, hindi. Mga demonyo ho ito mga ito. Kaya nga sabi ko sa inyo this is a movement. Itong sinasabi ko sa inyo, movement to ito. Tulungan nyo ho ako, mag-isa lang ho akong nagsasalita. Hindi, mali yung term na yun. Ha? May mga iba pang nagsasalita. Ang ibig ko sabihin, kung ako lang wala hong epekto itong sinasabi ko. Ang sinasabi ko hindi ho tatagusto sa mga artista. Pero kung lahat tayong nanunood, kayong 4,000, eventually i-share nyo yung video ko, i-chop ko yun, i-upload ko separately, i-share nyo dun sa mga artista, kung bubulabugin ng 4,000 tweet, at ipadadala dun sa artista, madam, pakipanood nyo ito, tingnan nyo kung anong nangyayari. O baka ho naman sila ay magising-gising. Yun lang ho sa akin, hindi ko kayang mag-isa. Please ho. Ito pa isa, ito. Ano ba sa inyo yung turning point? Like, you were a rebel for many years, pero ito yung ano yung unang turning point sa inyo? Ba't kayo nagbalik loob? I was the solution. Ito yung na-interview natin, naalala nyo yun sa unang istasyon namin ni Mocha. Ito ho yun, si Madam. Namit po namin ito, grabe ho. Kasi kumbaga, nung nire-recruit pa lang ako para sa bayan, pag akyat mo sa bundok, hahanapin mo kasi yun. Talaga para sa bayan, serve the people. Kasi isa po ako doon sa mga original na dinalang mga student leaders sa Malaybalay Bukid noon to launch officially Ito, paliwanag ko lang ito sa inyo ha. Alam mo, marami sa atin, meron namang patriotic na na puso. Yung gusto mo na para sa bayan. Sa katunayan niya, alam niyo ho ba, nung bata ako, nung elementary ako at saka high school ako, sa totoo lang pasensya na, pero hindi ako nagmamagaling mahal ko na ho bayan ko noon. Meron ako hindi pala elementary, sorry, mga high school, yung pa-college na ako, yung medyo pa seryoso na ako. Mahal ko na ho yung bayan ko noon, gusto ko na. Ang pangarap ko nga noon, sabi ko ito kasi nga wala akong kaalam-alam. Ang pangarap ko noon, dahil galit ako sa mga government official na magnanakaw, mapang-api, mga abuso. Ang sabi ko noon, paglaki ko, gusto kong maging NPA. Hindi ako nagbibiro kasi nga, mahal mo yung bayan Feeling mo, this is the only way to do. Kasi yun ang feeling mong sagot. Kasi yun ang pinapakalat ng mga propagandista ng NPA. Na kung mahal mo, bayan mo, ipaglaban mo, pumunta ka, umakyat ka ng bundok. Yun yung naakala ko noon, ganun. Kaya tama din siya Yun yung unang naramdaman nila. Gusto nilang ilaban yung bayan nila. Ganito ang nangyari. LFS. So doon, sinasabi lang sa akin na para sa bayan, kailangan bilang bata, hindi ka lang dapat maging bata, hindi ka lang dapat maging estudyante, hindi ka lang dapat sumusunod, meron ka rin dapat nagagawa. So I was thinking all along, sige may magagawa ako, di sama naman ako. Noong una, actually hindi ko naman alam yun Pabasa-basa lang ako ng libro. Later on, educational discussions, study group. Ano ba yung mga hinahanap ninyo sa isang tao na pwede nyo sabihin, ay, ang batang yan, pwede? Depende po sa kung ano ang pangangailangan. Pero technically, dapat may leadership potential siya at saka matalino siya. Okay. So, pag pinood, sino ang nasa harap? Yan. Opo, kasi pag contact ko na po yung kailangan, pag, halimbawa, na-profile ko, katulad ni Alicia, na-profile na namin, alamin ko sino yung nasa likod. Para pag hindi na, halimbawa, biglang, all of a sudden, biglang naglamlam, malalim kasi yung Tagalog, medyo nag-die down yung pagsama-sama niya sa grupo. May kukontakin ako. Pakitingnan mo nga si Alicia. Anong meron na? Oo, bakit hindi na siya uma-attend ng mga ganito. May contact ka dyan. Turning point natin. Yun nga po, I woke up one day, this is not revolution. Kasi pag sinabi mong revolusyon, yan ay isang estado sa isang bayan na kung saan ang bayang ito ay lumalaban dahil may nang-aaping dayuhan. So hindi po Does it necessarily have to be a dayuhan? Ano ba yan? Hindi po kasi dayuhan. Medyo talaga, malalim yung naging
papel din ninyo, no, sa Hindi po kasi dayuhan yung pinatay ko sa bundok eh. kababayan? Pilipino po. So by that definition alone, hindi ako revolusyonaryo, terorista ako, kriminal ako. Mahirap pag nagawa mo na, nandun ka na. Lalamunin ka na ng konsensya mo eh. Bakit kailangan kong manira ng pamilya ng may pamilya? Re-recruiting ko yung anak ni hindi ko maipagpaalam, hahanapin ng nanay, sasabihan ko pa yung bata. Huwag mong sasabihin kung nasan ka, ha? So doon na parang may mali. May mali. Yung moment na yun. Hindi lang para mali talaga. Kasi Alina, 'di ba? Amazing view, salamat po. Ito alam nyo yung sinabi ko nung nasabi ko nga nung bata ako, nung college ako. Siguro, alam nyo, kung siguro hindi ako namulat sa katotohanan, baka talaga namundok ako. Alam nyo kung paano ako namulat sa katotohanan? Doon ko na-realize kasi, sa totoo lang, kung gusto mong baguhin yung bayan mo, baguhin mo yung sarili mo. Kung gusto mong ayusin yung bayan mo, baguhin mo yung pamilya mo. Kung gusto mong baguhin yung bayan mo, ayusin mo pag-aaral mo, mag-aral ka na mabuti at maging good citizen ka. Tapos, pumasok ka sa mga organisasyon o sa gobyerno at maging tuwid ka. Doon mo marirealize na yun ang kailangan, hindi yung mamundok. Kasi tulad na sinabi nito, di ba? Una, gusto niyang ipaglaban yung bayan niya, tas eventually, ang pinapatay nila, sarili nilang kapwa Pilipino. Kaya siya nagising. Sandali, wala namang sumasakop sa atin ha. Supposedly, paglaban natin, mga bansa natin, itong bansa natin. Tapos ang pinapatay nila, yung mga sundalo. O kaya siya nagising, di ba?